Sinamantala ng ilang Pinoy ang Christmas holiday para naman mamili ng paputok para sa pagsalubong sa New Year. Ngayon pa lang, ilang paputok na ang nagtaas ng presyo. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Bukawi, Bulacan, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, kamusta ba ang lagay ng panahon dyan? Pops J, maulan dito sa Bukawi, Bulacan, pero mukhang hindi ito hadlang para sa mga namimili ng paputok at pailaw para sa kanilang pagsalubong sa bagong taon. Kahit Pasko, bukas ang ilang pyrotechnic shops dito sa binansagang fireworks capital of the Philippines, ang Bukawi, Bulacan. Tamang-tama yan dahil may mga dumayo pa rito mula ibang probinsya para mamili. Taga saan po ba kayo? Baguio po. Para hindi po baka mas mumahal pa yan pagdating ng bagong taon. Kasi sa mga nakausap nating shops, nagtaas na ng 5 to 10% ang mga presyo ng paputok. Nagkakaubusan na raw kasi sa supply ang mga ito at mahihirapan na humabol pa ng gawa ng paputok. Isa pang ikinababahala nila ang pagbuhos ng ulan na posibleng magresulta sa pagtumal ng mga mamimili. Yun nga po, nakakatakot nga po yung ulan na yan. Baka mamaya matumal. Kasi kaugaya ng puhunan mo, hindi pa bumabalik. At least, bayaran mo na yung mga utang mo, yung puhunan, bumalik. Tapos ang tubo, yung mo malaman kung tutubo ka or hindi. Ang mga aerial shots, naglalaro na sa 600 piso hanggang 2,000 piso. Nasa 300 to 400 naman para sa 200 rounds ang sawa. 450 to 600 naman ang 500 rounds ito. 750 to 900 ang 1,000 rounds at 4,000 na ang 5,000 rounds. Tataas naman ng 50 to 100 pesos ang Judas belt na nasa 180 pesos kada 100 rounds. Nananatili pa rin ang presyo ng maliliit na fountain na nasa 18 to 25 pesos. Habang ang malalaki naman ay nagkakahalaga mula 80 to 130. Ang crackling fountains naman, depende sa laki at tagal ay 250 pesos to 1,500 pesos pa rin. Pumapatak pa rin sa 45 hanggang 55 pesos kada pack ang silver at color luces. 450 to 500 pesos kada pack ang bawang at 6 to 10 pesos naman ang bawat piraso ng kwitis. Kaya para raw sa mga mamimili, mabuting bumili na hanggat mayroon pang stocks. Inilabas ng Philippine National Police ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng Piccolo, Bin Laden, Super Lolo, Goodbye Philippines, Yolanda at Giant Whistle Bomb. Pops J, mananatiling bukas lahat ng tindahan dito sa Bukawi, Bulacan hanggat may namimili pa raw until December 31. Sa ngayon din, nasa 70 naman ang firecrackers-related injuries na naitala ng Department of Health mula December 22 to 23. Pops J? Merymon, sa mga nakausap mong dumayo pa dyan, bakit Pasko sila namili? Plano ba nilang gamitin yan mamaya? Pops J, ilan kasi sa mga ito alam nila or sinusugal nila na mas maluwag daw ang daloy ng trapiko ngayong holiday season. Kaya yung iba dito, tuwing Pasko ngayong araw nila mismo binibili yung mga paputok nila bago na rin daw sila abutan ng putukan sa kalsada. At the same time, yung iba naman daw kasi sinasabi, hindi lang naman daw sa bagong taon ginagamit ang mga paputok o yung mga pailaw. Ginagamit nila ito kahit anong okasyon daw. Kaya iba sa mga namili rito, mamayang gabi rin nila gagamitin, Pops J. Merymon, may pagtaas na ng presyo sa ilang paputok ngayon pa lang. Habang papalapit ang New Year, tataas pa ba ang presyo nito? May chance, Pops J, kasi ngayon pa lang, kumukonti na o nagkakaubusan na ngayon ng supply para sa mga nagtitinda dito sa Bukawi, Bulacan. So, kung titignan natin yung law of supply and demand, pag pumatak na sa bisperas ng bagong taon, pagka marami pa rin na naghahanap o namimili ng paputok, pwede pang tumaas yung presyo nito. Kaya sinasabi na sa mga mamimili, bumili na hanggang hindi pa dumarating ang bisperas ng bagong taon, Pops J. Merymon, sa mga buyer, magkano yung usual na budget nila? Binawasan ba nila ang pinamili nila o kumpara last year dahil nagmahal? Pops J, tradisyon at kultura kasi ng mga Pilipino yung pag-welcome sa bagong taon with a bang. So pagdating sa budget, kung ano yung working budget na meron sila, gusto nilang masulit ang mga ito. Para doon sa gusto lamang yung mga pailaw, yung mga fountain, mga luces, okay na raw dito yung mga 2,000 to 2,500 na working budget. Pero para naman doon sa gusto excitement, yung thrill na meron mga paputok, mga kwitis, mga aerial shots, umaabot minsan ng 5,000 hanggang 10,000 yung budget nila. Pero para naman sa kanila, worth it ang lahat ng ito. Merymon, naglabas ng listahan ng Philippine National Police ng mga bawal na paputok. Kung mahuhulihan na nagbebenta nito, ano ang maaring kaparusahan para rito?
Unang-una, Pops J, pagdating sa mga illegal na paputok, pinakauna dito na consequence ay yung aksidente na pwede nilang maranasan ng mga nagtitinda o kaya ng mga bumibili nito. Pangalawa, kukumpiskahin ang mga ito at i-dispose at maaari silang masangkutan ng mga o mapatawan ng kaso na may kinalaman sa paglabag ng mga ordinances locally. So pwede dito may mga penalties silang babayaran o kaya naman ay pagkakakulong. Depende ito sa ordinansa, Pops J. Merimon, base sa Department of Health, 17 fireworks-related injuries na ang naitatala. Ano ba ang magandang alternatibo kaysa sa mga paputok na yan? Totoo yan, Pops Jet. Ine-expect pa ng DOH na tataas pa yung numero na ito, lalong-lalo na pagpatak ng January 1. Pero mga alternatives dito, yung mga paingay. Pwede naman magkaraoke, magsigawan, magtawanan, i-rev yung mga sasakyan o kaya yung mga motor, o kaya naman yung mga lucis o kaya mga pailaw, mga marakas. Maraming pwedeng gamitin, especially mga torotot. Kasi isa rin sa pinakarason kaya tayo nag-iingay o kaya nagpapaputok ay dahil ayon sa feng shui, isa raw itong paraan para mabugaw yung bad luck. Kaya pagdating ng bagong taon, sobrang extravagant talaga ng mga Pilipino, Pops J. Merimon, para sa mga paps natin na tradisyon ng magpaputok tuwing sasalubungin ang bagong taon, ano ang magandang paalala sa mga ito? Pops J, unang-una sa lahat, dapat bumili sa mga may lisensya na mga nagtitinda ng paputok. Kasi dito masisiguro na may quality at sure silang ligtas ang paggamit sa mga ito. Pangalawa, dapat alam kung paano ito gamitin ang mga paputok, ang mga pailaw, lucis, especially yung mga aerial shots o kaya quitis. At pangatlo, mag-antabay daw ng balde ng tubig o kaya fire extinguisher para kung sakali man na magkaroon ng abirya ay alam nila ang gagawin. First aid kit, medication kit, dapat nakahanda rin ito at dapat alam ng mga tao kung ano nga ba yung pinakamalapit na klinik o ospital na maaari nilang puntahan para sa pamunahing lunas kung sakaling may abiryang mangyari, Pops J. Alright, maraming salamat at maligayong Pasko sa iyo, Mobile Journal Merimon Reyes.